we have here the GS3202 modem router. Ano bang brand nito? Maganda ba to? This is a no-brand modem router. Pwede nyo pa itong gawan ng sarili po ninyong brand. Dahil this is a white label modem router. Na-explain ko na po sa mga previous videos po natin na from white label modem router, binili ng router vendor like the ZTE or Huawei, then papunta sa ating ISP na ginawan din po nila ng branding. So naging PLDT ZTE modem router na or PLDT Huawei modem router or Converge ZTE modem router or Converge Huawei modem router. Pero itong si GS3202 mga ka-IT is just a GS3202. Naghihintay po ito ng branding. Pero maganda po itong gawing second router or AP or indoor AP sa inyong piso Wi-Fi vendor. Pero ang pinakagamit talaga nito is para sa mga small-time ISP business owner. Bakit naman? Dahil kung may OLT ka na, the GS3202 supports VLAN tagging. At kung titingnan po niyo ang interface nito mga ka-IT, parang nakatipilhin ka lang. Diba? Astig. It also supports IPOA and PPPoA. So sa mga small-time ISP natin, karamihan ginagamit nila is PPPoA. IPv6 ready na din. Pero you can stay sa IPv4 or kung gusto po ninyo mag-dual stack using both the IPv4 and the IPv6, pwede din. Meron din po itong QoS. Meron din po itong speed limit configuration with more options. Speed limit based on user interface. Rate limit based on user side VLAN. Rate limit based on user side device IP address segment. Pero sa mga small-time ISP business owner po natin, maganda tong user-side VLAN at itong user-side IP address segment. At si GS3202, marami pang magagandang features. Ang cons lang talaga na nakikita ko dito mga ka-IT is it only supports 2.4 GHz Wi-Fi. At sa 4 na LAN ports, isa lang po dito ang naka-gigabit. Pero para sa small-time ISP business owner, astig na to para sa inyong mga clients. Akin nga 100 Mbps lang kinuha ko sa PLDT Enterprise para sa computer shop po namin. So kaya pasensya mga ka-IT, medyo natagalan tayong mag-upload, no? Medyo busy lang po tayo offline. At isa pa sa maganda nito mga ka-IT, itong GS3202 is ang inyong mga clients, hindi na kailangan i-access pa yung super admin to black Wi-Fi users or para makapag-MAC filtering po sila. Isa po yan sa mga reklamo natin, di ba? Sa PLDT, need pa talaga ng super admin para mag-MAC filtering tayo. Pero dito, no need na, no? Dahil sa basic admin pa lang, kayang-kaya na ng clients mo mag-MAC filtering. Which na isa po yan sa mga importanteng features na kailangan din po ng mga clients ninyo, di ba? Para maproteksyonan din po nila yung kanilang Wi-Fi. At the same time, they cannot mess up your super admin configuration. Diba? Win-win. So, itry na po natin gawing second router si GS3202. Madali lang ito mga ka-IT, 60 seconds lang. Second router na si GS3202. Open po tayo ng web browser. Sa web address bar, type lang po natin 192.168.1.1. Then sa username and password, telecom admin and admin telecom. Oh, does it ring a bell? Parang PLDT router lang, di ba? Navigate po tayo sa network, sa LAN side address configuration. IPv4 configuration. Disable the DHCP server. Next, change the LAN IP according to your main router's subnet or network ID. Again, the 3-octet rule po natin. So, dapat same po ang first 3 octets na ilalagay natin sa GS3202 sa ating main router's first 3 octets. So, if the main router's IP is 192.168.1.1, so dapat ang IP din po na ilalagay natin dito is 192.168.1 ang first 3 octet.
At sa fourth octet naman, we can start from 2 up to 254. Kahit anong number pwede basta hindi lang lalagpas sa 254. In my case po mga kaiti, ang IP address po na aking main router is 10.20.20.1. So palitan ko lang ng 10.20.20.250. Pero pwede din po ito 10.20.20.2 up to 254. So kahit anong number sa fourth octet, basta hindi lang lalagpas sa 254. Now, save. Now, pwede na nating i-connect ang ating GS3202 sa ating main router. So kahit anong LAN port sa ating GS3202, pwede. Wala lang LAN 1, LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4, pwede mong i-connect ang inyong GS32 from your main router. At ito po ang speed test ng ating GS3202 gamit ang Ethernet cable. Ulit na po yung video natin. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe na din sa Kuya IT channel. At ito naman po ang speed test gamit ang Wi-Fi ng ating GS3202. Oops! Tika na po mga ka-IT. Mahina ba? At parati bang lag ang inyong piso Wi-Fi? Watch this!